Hi guys, so ito ay nilabas ko kasi gusto ko tong iripat. Pero wala pa tayong pot guys. So nilabas ko lang muna siya dito para madilig ko. And then kapag dumating na yung pot ko guys ay saka ko siya iriripat. Kasi sira na tong pot niya. Ayan o. Malapit na to guys bumagsak. And pasensya na sa kamay ko. Kasi nagtanim ako guys and then namugot na naman tayo. So nagcut na naman tayo guys ng mga succulents natin na mga echeveria na malalaki kasi sobrang tatangkad na talaga nila guys. And yung ibang puno ay tinapon ko na talaga kasi parang nahawa din sila guys nung scales na kagaya nung sa ating raindrops. So tinapon ko na. So yung okay naman na stem ay nandun guys sa loob. Ayan. So, tatry natin na antayin kung magkakaroon siya ng babies, kung mapapabibis natin siya. And, makakuha tayo ng babies sa kanya para maipropagate. So, dito ko muna to kasi wala pa akong pot. Ayan. Ito yung mga ginawa ko kanina. Habang nagre-ripat ako ng mga gymno guys, ay nanguha ulit ako ng mga babies na full bar. Ayan. So, dinikit ko na sila dyan. Yan, halos mapuno na natin. And then this one, nakabili ako yesterday ng pot sa palengke. Kasi pumunta kami ng palengke. Bumili kami guys ng gamot. So, nadaanan ko lang. So, bumili ako ng 2 piraso na ganito. Kasi naisip ko mag-propagate ng Aron P. So, ayan. Dapat nga, ang ilalagay ko dito guys ay Adolphi. So, nanguha ko tayo ng cuttings ng Adolphi. Kaso lang guys, yung inaano ko guys, ginagraft ko na ganito. Nagalaw na naman siya guys. So, natanggal na naman. So, nainis na ako. Tinanggal ko na lang lahat. Tapos, nilagay ko na lang sila dito ng tabi-tabi. Ayan o. Nagagalaw pa. Ayan, kasi ito yung mga ginagraft ko guys doon sa straight form ng Lactea. So, hindi ko na nga lang sila guys ikagraft. Nainis na ako kasi pangalawang beses ko na to guys inayos. Kasi nung una, hindi ko alam kung may gumalaw. Pero nakita ko na lang sila tanggal na. Tapos yung pangalawa na naman guys, nagalaw talaga siya. Kaya natanggal. So, patuyo na sana siya guys. Malapit na siyang dumikit. Kaso lang, natanggal. So, ayan, hayaan ko na lang. And dito naman guys, yung iba nating mga nakuhang babies ng Gymnocalycium na variegated guys. Tapos, yung mga Astrophytum na yan guys, ayan yung mga nabuhay natin sa seeds galing sa pinulinate natin guys. Ayan. So, dyan sila pinagsama-sama ko. And dito guys, namumulaklak yung ating orange mellow. Ayan, yung orange mellow ko guys na pumangit nung nilagay ko sa rain or shine. Pero ngayon, bumabalik na yung pagka-orange niya sa gitna na guys. So, yung gilid niya, ikot niya guys ay nangitim talaga siya. Kala ko nga guys, mamamatay na yan. Kasi yung 2 mellow ko na red, namatay siya guys sa rain or shine. Ewan ko ba anong nangyari. Pinabayaan ko na kasi sila guys sa rain or shine. So, hindi kinaya nung melo ko. Tapos dito, may mga mamumulaklak dito guys. Ayan, may mga buds. And ito yung mga nagawa ko kanina guys na lagyan or dagdagan ng garden soil. So, yan sila. Yan. Hindi ko naman naubos kasi yung dun marami pa. So, nakakapagod din kasi guys mag-ripat. Grabe. Tapos dito, ayan, hindi na natin naabutan. Yan kanina ay open yan. Tapos ito 2. Yan, hindi na natin naabutan. Siguro bukas, kapag naabutan ko pa yan sila, ay ipopollinate ko sila guys para magkaroon ulit tayo ng seeds. Yan. So, yan yung iba nating mga na ripat. Ayan. Pati yung dito. So, meron pa doon. Yan, doon banda. So, hindi na natin naubos. So, ayan. Papasok tayo guys sa loob ng greenhouse. Ito guys, yung pot na isa na kasing laki nung nilagyan natin ng propagation ko ng Lactea cactus. So, ito siya. Yung ating Aron P. O, diba? Ang laki nito kasi yung gamit natin nito guys ay extra small, yung maliit. Tapos, yung small ay ganito kalaki guys. O.
Ayan, yung nalalagyan ni Takasago. So, ganyan yung small. Ito ay medium. Ayan, sobrang laki niya. Tapos, ito na guys, yung mga pinagkuhanan natin ng cuttings. Linisin lang natin. Ayan, ito, pinugot ko pa rin kasi humaba yung liig niya. So, tingnan natin kung mabubuhay sila. Kung hindi, itatapon na lang natin. So, ito yung puno ni... Nakalimutan ko guys yung name nito. Pero, basta curly yung leaves niya. Ayan, nakalimutan ko lang. Tapos, ito yung puno ni Giviflora. Ayan. Sobrang tangkad na niya. Tapos, may mga aerial roots pa nga. So, try ko lang guys kung mabubuhay ko siya. Tapos, this one, di ko rin alam yung ID nito. Tapos, ito, di ko rin alam yung ID. Nakalimutan ko na guys sa tagal. Ayan, ito si Takasago. Kasi ano na to guys, sobrang tangkad na niya. Tapos may mga aerial roots. And then, ano na talaga to, sobrang etiolated na hindi ko alam kung bakit. Tapos yung ating, si Osmanthus, kinat ko guys. Ayan. Para lahat sila guys, itatanim ko sa panibagong pot. Nandito sila guys. Ayan, yung dugong ko na natitira na gumanda ay kinat ko rin. Ayan. Nandun yung pinaka puno niya guys, doon pa sa kabilang side. Ayan. So, ito siya. Wala na siyang drops. So, kinat ko na lang din para bumaba siya guys. Ma-reset na natin kasi sobrang tangkad na talaga niya. Ayan. Pati ito, magkatabi sila guys. So, ayan. May okay pa naman na tayo na dugong guys. Okay pa naman yung dugong natin na natira. So, yan sila. Tapos, ito yung kinat natin, yung sinasabi ko sa inyong curly. Yan, dito siya guys, o galing dito. Yan. Sobrang tangkad na, diba? O, ayan, o. Tangkad na niya. So, kinat ko na lang para ma-reset na rin natin. So, sure naman to guys, ito mabubuhay to. Antayin lang natin sila na madry yung sugat and then, pwede na natin silang itanim or antayin natin silang mag-roots. Ayan. So, ako kasi guys, minsan, ganun yung ginagawa ko. Inantay ko silang mag-roots pag wala talaga akong pot. Pero pag may pot na ako, hindi silang pwedeng pakalat-kalat dito kasi ang pangit nilang tingnan. So, ginagawa ko kapag dry na talaga yung sugat nila, kahit wala pang roots, ay tinatanim ko na sila guys. Pero, dry yung soil. And then, sa mainit na area ko na talaga sila guys nilalagay. Ayan, ito yung heads ni Giviflora guys. Oh, ayan oh. Ayan. Hapon ko to na-cut. Yung mga dugong na yan. Yan. Tapos ito. Ngayon ko lang yan sila kinat. Yan. Tapos ito din. Kinat ko na rin si... Sino ba to? Si Pink. Wala, nakalimutan ko yung name niya. Para siyang si ano guys. Si Robidona. Pero hindi siya si Robidona. Nakalimutan ko basta. Parang freebie lang yan sa akin before. Tapos, lumaki na siya sa akin. So, kaya pala guys, nagmamash yung pinaka lower leaves niya kasi meron na din pala siya dong scales sa pinakapuno. Tapos, this one naman, ito may scales yung pinakapuno niya. Kaya, tinapkat ko na rin siya si New Heights. Ayan, oh. Bumalik na guys yung mga drops niya, oh. Hindi nyo lang masyadong makita kasi nasa ilalim. Ayan. So, dyan muna natin sila guys i-air dry habang wala pa silang pot and then napatuyo pa natin yung sugat nila. Ito yung Takasago guys. So, tingnan nyo naman. Sobrang etiolated na kaya naisip ko na lang i-cut siya guys. Ayan. Tapos yung Osmanthus natin nandito. Ayan. Natanggalan siya guys ng mga leaves. Ayan. Nabali ko pa yung isa. Kasi blade sana yung pinangkakat ko kasi sobrang tigas pala ng stem niya. So, ayan. Si Osmanthus. Ayan. So, sana guys, ay mabuhay natin sila lahat, no? Tsaka, sana bigyan tayo ng mga babies, ng mga puno na yan. Tapos, ito yung kinat ko, guys. Yan, pinropagate ko na Adolphi. Ayan. And dito, guys, dito ko na nilagay yung ating unang nakat na si Madimosyl. Ayan siya, guys. Tama ba yung pronunciation ko ng name niya? Basta ganun yung pangalan niya guys, ganun. Ayan, so dyan, pinagsama-sama ko na sila guys. Yung mga maliliit na yon guys, ay before ko pa yan sila nakat. Ito yung pinakahuli kong nakat. So wala pa siyang roots, pero yung iba na yon guys, ay marami na yung roots. So, pinagtabi-tabi ko na sila. So, dry naman yung soil nila guys. Ayan, tas binalik ko dyan yung pot ni, ano guys, Echeveria Prills.
Ayan, so wala na siya dyan dahil kinat nga natin. So, nandito na yung top niya guys. Ayan o. Wala pang roots yan, pero nilagay na natin dyan guys. Para magkaroon na ng space doon guys. Sobrang siksika na sila. Ayan. Ito nga, plano ko sana guys i-cut din si variegated Polbonian ko. Kasi super big na din siya guys. Oh. Tapos ang tangkad na rin niya oh. Ang laki ng improvement niya guys nung dumating talaga siya dito sa akin. Sobra siyang lumaki. And ngayon, bumabalik na rin yung drops niya. Tapos dito, inakit ko dito guys yung ating variegated Staphyloides enanvar. Ayan siya guys. Yan yung nabili natin kay Ma'am Jen before. So, ayan oh, ganda ng var na niya guys. So, para siyang variegated supreme din no. Tapos yung flower niya ay hinayaan ko lang kasi gusto kong makita. So, yan guys yung flower niya. Kung hindi nyo pa nakikita yung flower ni variegated Staphyloides, ganyan pala yung flower niya guys. So, malaki din. Yan. Tapos yung ating lovely rose, nilagay ko dyan guys. Tapos nilipat ko dito yung ating malaking macaron. Ayan, si macaron ko. Ayan. Okay naman si macaron guys. Safe na safe naman siya. Tapos dito guys, meron tayong vacant. Ayan. Wala pa akong may ilagay dito. Hindi ko pa alam. Pero, pag may dumating na kasi na pots, sa binili ko guys ay pwede na nating itanim yung mga pinagkakat natin. So, dito yung space talaga nila guys. Kasi dito, nainitan talaga sila ng maayos. So, morning, afternoon hanggang hapon. So, nainitan sila. Ayan. Yung pag ganitong oras guys, mga 4 PM na to, wala na silang sunlight. Lalo na mayroon tayong nilagay doon na net na makakapal. So, wala na talaga silang sunlight. Pero kapag wala yung net na yun guys, nainitan sila dito. Pati yung ating mga Echeveria succulents dito guys sa kabilang side na to. Ayan. So, yung puno guys ni nandito. Yan yung puno ni dugong. Ayan. So, yan lang naman guys yung ginawa ko dito sa garden. Ayan. Ito pala guys, hindi ko pala napakita sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, curly leaves. Ayan. Ito siya. May drops nga din siya guys oh. Nagkaroon siya ng drops oh. Pero nabili ko to, wala naman tong drops. Ewan ko, nagkakaroon siya ng drops. Alam ko yung name nito, nakalimutan ko lang talaga. Hindi na kasi ako nakapaglagay ng ID. So, yan sila guys, yung mga natapkat natin. So, bigyan ko na lang kayo ng update kapag maitanim ko na sila at mailagay ko na sila dun sa pwesto talaga nila guys. So, yun. Yun lang naman yung nagawa natin dito sa garden ngayon. Ayan, sobrang init talaga ngayon guys. Talagang summer na summer na. Kumusta naman yung mga alaga yung mga succulents dyan? Hindi pa ba nasa sunburn? Sa akin ay nasimula ng ma-sunburn guys yung cuttings propagation natin ng Purple Delights na nilagay natin sa labas. Pero dito, ang gaganda guys ng color nila as in. Ayan, kung mapapansin nyo guys, so tingnan nyo. Purplish talaga yung color nila guys. Ayan o. Yan, kita nyo ba? Yan, tas ito, ang gaganda, grabe guys, ang gaganda. Totoo lang. And yung mga nilagay natin dito sa taas, na peach snow and murasaki, talagang guys, naging compact sila oh. Tingnan nyo. And diniligan ko din yan kanina, as in binuhusan ko talaga kasi sobrang dry na talaga nila. Ayan. Ayan oh. Diba, naging compact sila guys oh. Tingnan nyo yung pagitan ng leaves. O, malapit na yung mga hibla niya. Tapos, dito, yung ating variegated. Tingnan nyo, guys. Diba? Ang ganda na nila, guys. O, ito. Ganda na. Ganyan yung color niya, guys. O, sa malapitan. Ewan ko kung makikita sa cam, pero ang ganda niya guys sa personal. Yung yan, talagang purplish talaga yung color niya. Ayan. Yung nandun sa labas guys, yung may na sunburn ay hindi pa nagiging ganito yung color niya. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!